na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at pining-pining programa mula Lunes hanggang Linggo. Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWPL. Ang palatuntunang magbibigay linaw at paliwanag sa mga bagay na mahiwaga, hindi karaniwang takbo ng mga pangyayari. Makinig at magtanong sa mga maiinit na balitaktakan tungkol mga lihim na sikto ng buhay, paranormal at siyensya. Ito ang iyong kapalaran. Maging sino ka man, sakop ka ng kapalaran. Ito ang iyong kapalaran. Magandang gabi Luzon, mayong gabi Visayas ug Mindanao, at sa lahat ng mga nagkikinig sa ibang bansa, magandang gabi ho sa inyo. Welcome sa Kapalaran. Ito po si Pira. Samahan niyo po kami hanggang alas 12 ng gabi. May problema ba tayo? Kakaupo ko lang, problema agad Oh, pero yung sinabi mo. Kasi yung pangalan, parang naiba. Hindi Mira kung hindi Pira. Mira naman. Pira, yun mo. Pira naman. Magandang gabi po sa inyo. Ay, sino po sila? Ako po ang inyong kapitbahay. Si Rana Ryan. Kapit-kwarto ba ito o kapitbahay? Magandang gabi sa inyong lahat at sa lahat ng ating mga tagapakinig. At sa unang-una sa Diyos tayo nagpapasalamat. At muli nagkaroon tayo ng pagkakataon na sa himpapawid para makapagbahagi tayong muli ng mga ilang kaalaman at sagutin ng mga maraming katanungan. Muli ay kasama namin si Fatima na galing yatang Canada. Si Tolitz nandito. Saan galing yan? Sarangani. Sarangani. Si Timbuktu daw. Si Dong Melo, si Carmelo Quinto. Ayan, international yan. Kailangan lumapit siya dito. Dito ka. At ang ating editor ng Paranormal Kapalaran Magazine. Nandito po si Mohamed, si Melvin Nagtalon, at si Beth. Magandang gabi sa'yo, Beth. Nakoronahan na ba siya? Nakoronahan na. Okay. Si Ali at si Rogel. Yes. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kasama din natin si Jimmy. Si Jimmy Ravisa. Okay. So, magandang gabi para sa lahat ng mga nakikinig. Natawa ka yata sa Bisaya kong maayong gabi. Nabulaga lang ako. Nabulaga siya dun sa maayong gabi, Visayas ug Mindanao. Okay, sana hahaba ang gabi natin ngayon. Kasi nung nakaraan parang ang iksi, ano? Oo nga, eh. Parang gulat na gulat si Lito doon. Magdadagdag na tayo ng oras. Okay. Para tayo nabitin nun eh. Oo nga, eh. Kasi mabilis ang oras. Unahan ko na kayo, Babatiin ko sila Dr. Edwin De Leon, Lyndon Samson, Dr. Evangeline Pipo, Dr. Sena Lim, at si Dr. Rafael Roque ng Brookside. Yes. Tsaka si Dindo, Bellarmine. Bellarmino? Yeah, si Dindo Bellarmino. At syempre, balita ko, marami raw nakikinig dyan sa lugar ni Tolitz. Oo, sa Kainta, ano? Oo, nandiyan dyan sila. Kaya kailangan pabatiin na natin. Tolitz, bumati ka na. Ikaw na bumati sa kanila. Magandang gabi ho sa inyo lahat. At nandito na naman kami kasama yung mga gandang dilag. Si Mira at si Des. Magandang gabi sa iyo, Ryan. Si Fatima po.
Nung nakaraan ang kasama mo si Sultan. Ngayon na naman ang kasama mo naman si Des. May bisita yata siya. Abay, papasukin mo. May bisita siyang pangalan, Des. Ngayon sa labas. Nahihiyain yun eh. Ay, gusto kong batiin nga pala yung mga kaibigan ko na nasa bahay namin ngayon. At malamang ubusin na naman yung ulam namin para bukas. Si Junior Kaidik, kagawad namin yun sa lugar namin. Ganun. Si Jaime, si Oliver, yung Centeno. O, di, Si parang anak Ope. mo yun. Parang anak mo si Oliver, ano? Oo. Ganun. Si Opet. Ewan ko sino-sino pa yung palagay ko. Si Jess, baka nando doon. Jess Labarias. Oo. Sana nandun nga siya nakikinig ngayon. Oo. Ang inaalala ko lang, magkakalat na naman daw sila sa garahe. Samang-samang pag-uwi mo. Okay. Dong, kamusta naman yung listahan mo dyan? Umpisahan na natin. Bago lahat, binabati ko muna ng magandang gabi ang ating mga tagapakinig. Good evening, Rana Ryan, Fatima, and Mira. Good evening. Magandang gabi sa inyo lahat. Maganda Nandito na naman kami sa Batian portion. Mahaba ito. Balita ko marami daw nagtampo. Pero nag-lista na ako ng listahan dahil ang dami nagalit sa akin ng nakaraan. Ikaw ba naman, sarili mong anak may birthday, nakalimutan mo man lang batiin. Talagang kagalit-galit yata yun, Dong. Pakurus. Okay, group ko sana si Engineer Johnny Ogil at ang kanyang pamilya ng Villa Estela Subdivision, Cainta Rizal. Kasama rin si Eli Magallanes ng DM5 Compound ng Cainta rin. At si paring Hernan de la Cruz, Bernard Bondok, Alex, Guijun at Eleni ng Vergara, Mandaluyong City. Pati na rin si ate ko na si Angie at mga pamangkin ko si Junjun, Baning RD April May ng Backside, Vergara, Mandaluyong City. Sama ko na rin pati ang Muntinlupa, kay paring Lino Masunurin, kay paring Johnny Niepes ng Putatan, Muntinlupa City. Sa mga pamangkin ng misis ko, si Cheryl, Cecil at Raymond ng Tanay Rizal. Siguro mamaya na itong sa yung susunod na itong yung apo ng misis mo. Yung apo ng misis ko. Wala pa ba? Meron na si David Junrock. Yun yung apo ng misis ko, na apo ko na rin siguro. Hi, baby. Mamaya ko na babatiin yung mamit daddy nila na si Donald May at Jojo. Okay, yun lamang po. Mamaya ko na babatiin itong mga naka-line up dito sa kabila. At baka maubusan tayo na break time na ba, Rana? Rana, commercial ba yung sinabi mo? Parang nagbabayad. Ang commercial di ba? Hindi, mamaya ng singilan, paglabas. Nandito pa tayo sa ere. Paglabas na lang, college. Talagang haba, 2 page yun. Kulang pa yun. Marami pang darating daw si Sundinggo. Wala pa yung mga taga-Cainta, yung mga taga-munisipyo. Oo nga, hindi pa nabati yung mga Napapako ko yun. Kasi daw ang daming tumawag kay Dong, nagtatampo dahil, o nga naman, inabangan nila, taga Las Piñas, taga Cavite, saan pa ba, Dong? Batangas. Tapos hindi mababati. Tapos, basta ang pinakamabigat doon, yung anak niya may birthday sa araw na yun. Hindi niya nabati. Yun. Malaki utang mo doon. Okay, batiin ko muna si Colonel Fred de la Cruz ng Bray, no? Ng Cainta. Si Dr. Rafael Roque, si Attorney Edu, si Big Boy, si Cool Ulanday, si Fred Talbuena, Ed Apostol, si June Taeng, Boy Noriega, kay si Ray Ramirez. Hello Ray, kamusta na? Pinadala na ni Ray yung address niya dahil gusto niya makakuha ng kopya ng Kapalaran Magazine. Padala na rin natin si Pedro Stere at saka yung mga ibang kagrupo pa natin. Okay. Sila Ver del Valle ng BPI. Ako naman babatiin ko yung aking pamangkin na nag-birthday kahapon. Happy birthday, Kyle!
Bakit? Nakikinig sila ngayon eh, si Nel at saka si Pamangkin ba lang siya? Len. Pamangkin ko yun. Pamangkin mo sila. Oo. Hindi Ewan namin, ko kung, hindi namin parang, pamangkin. ewan ko lang kung... Hindi, ang alam ko doon, yung bisita ni Tolis nung nakaraang Sabado, ang pangalan Sultan, ano? Apo niya yung binati ko. Ay, Eh, yung bisita niya ngayon na ang pangalan Des. Ayun ngayon. Ay, ayaw, mahihain daw yung Mahihain. guest. Ayaw daw Oo. pumasok eh. Iniwan na naman ni Tolis sa labas. Ay, gusto ko nga palang batiin yung mga taga na botas na nakikinig na sa atin ngayon. Tingnan mo, malantik na naman. Si Angel, yung kasama ko sa band. Oo. Yung, si Ludi at ang kanyang Yung ama na si tumutugtog ng ano, Luto ng Lachi. Yung tumutugtog ng yung nagdadram. Hindi naman nakikinig yun, natin bati. Galing yun eh, no? Apache tinutugtog eh. Ang galing nun. Parang hindi mo pamangkin, ano? Okay. Tuloy po tayo. Pasensya na kayo sa mga kalokohan namin. At nagkakatuwaan lang po kami. Tuloy yung birthday des. Ay, yes, de. Okay, para naman kay Ernesto Lawenco, kay George Macupa, MMDA Security Intelligence Investigation Office, Investigator Pabling Bulatano, yan, nakikinig siguro itong mga ito, si Maan Emmy Estrada, binabati ko rin si Captain Emmanuel Mid, at saka si Ray Romero. Okay, At yan, nakikinig na yung oras na to. Okay, payagan naman natin si Mohammed na bumati sa ating mga tagapakinig, no? Okay, dahil mamaya pwede silang magtanong ng mga katanungan. Siya po ang inuulit ko, siyang editor ng paranormal subject sa Newsmag na Kapalaran. Okay, Mohammed? Maganda gabi po sa inyo lahat, lalo na sa inyo, Rana Rayam, Lady Fatima, Lady Mira, Lady Beth, Dong, Tolitz, at unang-una ang mother ko, siguro papahinga na ngayon ganitong oras, si Mrs. Julia Nagtalon, at ang wife ko na nasa Los Angeles ngayon, si Angie Nefertiri, at ang mga kapatid ko, si Karina na magkakaroon ng birthday bukas, pero ngayong gabi ang kanyang celebration. Okay. Congratulations po. At sa kanyang mister na si Ed, kapatid kong Eric, at si Susan, Ruby at si Eloy, Raul at si Gina, kapatid kong Raul nasa Qatar ngayon, at yung bunso namin si Rene, at anak kong si Anisa, Marisa, at ang mister niya si Fambi, yung apo ko si Gaia, at yung anak kong nasa Colorado, si Rico, si Mean, ang wife niya, at ang apo ko si Kowan. At siyempre mga classmates ko co-graduate ko sa high school na nabisuhan kong makinig sa program natin. Yan, marami yun. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa lahat na nakikinig ngayong gabi, magandang gabi po. Okay. Kung meron po kayong mga nais na tanungin, maaari po kayong mag-text sa amin o kaya tumawag sa linya natin. Ang teleponong pwede nyo hong tawagan ay 631-2646 at 631-2647. At maaari rin ho kayong mag-text sa amin. Ang mga numbers na pwede nyo i-text is 0920-187-7465 at isa pang numero ay 0906-940-4632. At isa pa ring number na pwede nyong i-text ay 0929-196-8888. Yan. At yung mga nakalagon sa mga live streaming ngayon, pwede kayo mag-log on na rin sa Facebook at pwede nyong isulat yung mga katanungan nyo doon. At yung mga nanonood naman, yung nakabukas naman ng website ng kapalaran.net, pwede rin ho kayo mag-iwan ng inyong mga katanungan doon at sasagutin ho namin lahat yan. Yeah, pati rin sa Canada,
Yes. Si Farsi. Si Farsi ay maraming katanungan na baka pwede siyang tumawag mamaya. Yeah, tatawag yun. Yun ho ang grupo ng mga Canadian Psychic. Canadian Psychic Society. Yes. May mga katanungan po sila. Sasagutin po natin yan. Inaanyayahan ho namin kayong tumawag, sumali sa aming usapan, at magtanong na rin kung meron kayong gustong itanong. Katulad na lang gusto nyong malaman kung ano ibig sabihin ng iyong pangalan, at gusto nyong katulad ni Giovanni Angab, na nag-text sa atin nung huling programa at tinatanong niya kung ano ang kanyang reading. Kakaroon ng reading para sa kanya. So, bago tayo magtuloy, pakinggan muna natin si Dong. Oh, syempre Isang napakaganda niyang awitin. Awitin ba? Awitin. Salba. Ito na naman ako. Okay. Sa mga kasamahan ko na nakikinig ngayon, pagpasensyahan nyo ng boses ko at medyo talagang tumatanda na. Pero para po sa inyong lahat, sa mga nakikinig dyan, balikan po natin ang awitin ng Peter, Paul and Mary. Pero ang kakanta si Dong po lamang, wala po si Paul and Mary. Dong. Ito pa. Up the magic dragon lay by the sea, and through the candy autumn mist in a land called Honolulu. Little Jackie Paper loved the rascal Pop, and wrote him strings and sealing wax and other fancy stuff. Oh, Pop, the magic dragon lay by the sea, and frolicking the autumn mist in a land called Honolulu. Pop, the magic dragon lay by the sea, and frolicking the autumn mist in a land called Honolulu. Together they would travel on a boat with billows sail. Jackie careful look at birds on top giant jumping thing. Noble kings and princes would bow whenever they came. Fiery ships with Lord of Light when Puff rode out his name. Oh, Puff, the magic dragon, lay by the sea, and frolicking the autumn mist in a land called Honolulu. Puff, the magic dragon, lay by the sea, and frolicking the autumn mist in a land called Honolulu. A dragon lives forever, but not so little boys. Painted wings and giant wings make way for other toys. One gray night it happened, Jackie Paper came no more. So Puff, that mighty dragon, he seized his perilous roar. His head was bent in sorrow, green scalp like rain. Puff no longer went to play along the shore lane without his lifelong friend. Puff could not be brave, so Puff, that mighty dragon, sadly slipped into his cave. Oh, Puff, the magic dragon, lay by the sea, and frolicking the autumn mist in a land called Honolulu. Puff, the magic dragon, lay by the sea, and frolicking the autumn mist in a land called Honolulu. Okay. Thank you very much, Dong. Maraming salamat sa iyo, Dong. Napakaganda ng kanta mo. Kung titignan mo yung kinanta ni Dong, napakalalim ng ibig sabihin noon.
Di ba parang, ano masasabi mo, Mira? Nadala ako dun sa sa sabi niyo, frolic in this, parang feeling ko, okay. Nandun ako, akong gumagawa nung tihaya ka dun sa Lalim naman ang iniisip mo. Yun ako dinala eh. Kaya Parang kanta ng isang bata na pagdating ng araw, uusad at uusad ka. Lilipas at lilipas din yung mga nilalaro mo nung panahon ng kabataan. Di ba? Kailangan harapin mo na yung tunay na dragon ng buhay. Dragon ng buhay? Yeah, Puff the Magic Dragon, di ba? Pero, pwede mo siyang kaya nga, Puff, mawala na eh. Di ba? Okay. Anuhin mo lang, anong tawag nito? Parang hipan mo na lang para mawala yung dragon. Okay. Okay, taka muna ha. Kasi baka magalit yung mga taga-Bray pala, nagpapabati pala. Lahat ng taga Brookside Residents Association Incorporated, the Bray office, lalo na daw sila Sandra and Lorna. Yeah. Si Alan del Castillo, yung presidente ng... Oo nga pala. Binabati daw ho kayo ni Rana Rayam. Opo. At si Jaime De Laza of Brookside Hills, Cainta. At ito pang mga taga Emma Illustre Salon. Si Rose Gabuna, Lerma Donato, Gloria Ansare, JR, and Illustre Family of Cainta Rizal. Parang dami niyo talagang kakilala sa Cainta, no? Parang taga-Cainta. Oo nga, parang kayong taga-Cainta. Lahat na lang kilala niyo. At ito pa isa, Silvano Bing Vilbar and his wife, Rina of 122 ito naman ay taga-Kamuning. Scout Ligia Street, Barangay Sacred Heart, Kamuning, Quezon City. Okay. So, mag-umpisa na tayo ron sa nakakatakot na simula. Nakakatakot ako. So, bago yan. Nervous ako. Okay, so... Umpisa pa lang eh. Kasi nakakatakot, sabi niyo ang oras muna natin ngayon ay 10 minuto bago dumating ang alas 11 at ang oras na ihatid sa atin ng Desh Alkaline Water. Okay? Yan pala si Des. Okay. Magbabalik ko ang kapalaran, saglit lang po. Wow. Ang palatuntunang magbibigay linaw at paliwanag sa mga bagay na mahiwaga, hindi karaniwang takbo ng mga pangyayari. Makinig at magtanong sa mga maiinit na balitaktakan tungkol mga lihim na sikto ng buhay, paranormal at siyensya. Ito ang iyong kapalaran. Maging sino ka man, sakop ka ng kapalaran. Ang palatuntunang magbibigay linaw at paliwanag, mga bagay na mahiga at di pangkaraniwang takbo ng mga pangyayari. Kapalaran. Pakinggan ang Okay, so balik ho tayo sa programang Kapalaran. Kung bubukas lang ho ninyo ng inyong mga radyo, ito po ang Kapalaran. Ako po si Mira at kasama ko siyempre si Rana Rayam at 10 ng aming tropa. Bakit 10? Ilan ba tayo? 10 ba tayo? Okay. Kasabihan ho ng mga matatanda yun 10 ng aming... Umpisahan na natin para hindi So, mabitin yung mga tao. yes. Kasi may mga nagtatanong dito tungkol dun sa nilagay nating artikulo, yung wet dreams. Wet dreams, okay. Tanongin natin yung regular natin na yung editor natin sa paranormal. Okay. Pakibigay natin, Mohammed? Bakit daw kaya nagkakaroon ng wet dreams ang tao? Sa turo po ng mga mistiko, ito po ay
kilos ng mga gumagalang mga espiritu sa mga taong nag-iisa kong matulog. Hindi lang naman pagka nag-iisa ka, nagkakaroon ng wet dreams, di ba? Maraming tao ang nagkakaroon ng karanasan dun sa mga wet dreams na bakit tayo nagkakaroon ng wet dreams? Kahit may kasalanan. Kahit may kasama ka, nagkakaroon pa rin. Bakit nagkakaroon ng ganun? Bakit tayo nagkakaroon ng wet dreams? Ano ang talagang dahilan? Ito pong gumagalang mga spirit. Ini-stimulate po yung natutulog, lalo na kung mababaw pa yung kanyang tulog. At nararamdaman. Paano natin mapapatunayan na talagang merong spirit na gumagala? Yun ang tanong ng kasama natin. No? Paano natin mapapatunayan na yun nga ang talagang source ng wet dreams? Hindi kaya dahil nakapanood ka lang ng maraming bold, o kaya meron kang iniisip na ibang tao na gusto mo malapit sa'yo. Hindi kaya yun ang nag-i-induce ng mga wet dreams? Ano sa palagay mo? Ito po kasi basta dumarating po ito dun sa tao pong natutulog at wala namang previous na stimulation yung tao. Basta't kusa na lang pagdating ng spirit na sinasabi mo, at saka lang nagkakaroon ng wet dreams yung tao. Yung wet dream mo mismo, tinatawag natin wet dream. Dahil may nangyayari na po doon sa tao na na-stimulate siya at ninanamnam niya yung pleasure ng... Paano siya nagkakaroon ng stimulation? Saan nag-origin yung stimulation na yun? Sa kanyang, brain. Yeah, automatic yun. Alam na natin yan. Dahil hindi ka pwede magkaroon ng wet dreams nang gising ka. Hindi ba? Opo. Automatic yun. Mag-sanabi ng wet dreams. You're in the dream world. Doon po sa open na sa loob ng kanyang skull, yung tinatawag na klipa. Malalim yung klipa. Sa mga nag-aaral lang ng kabalayan. Doon lang binabanggit ang klipa. Opo. At yung iba pa, no? Meron kang gustong... gusto ko lang itanong kay Mohammed. Dahil sinabi mo na posibleng nagkaroon ng stimulation. So would you say na nasa subconscious ng tao kaya siya nagkakaroon ng wet dreams? Kasi nasa subconscious na siya na sa subconscious niya kaya siya na-stimulate, probably before sleeping, meron siyang naisip o napanood o napag-usapan na nag-udyok sa kanyang, sistema ng katawan na magkaroon siya ng wet dreams. Ganun bang ibig mo sabihin? Ito, base sa nalalaman ko, excuse me, kung subconscious kasi, mababaw pa kasi yung tulog ng tao. Mm-hmm. At nandun pa siya sa state na hindi pa deep yung sleep. So you mean, kung hindi deep sleep ang nangyayari sa tao, ang subconscious niya hindi active? Meron na rin activity ang subconscious niya, pero ibig sabihin, nandun pa siya sa level na yung physical manifestations ng kanyang pleasure na diniderive doon. Mag-aano pa sa kanya. Saan nag-origin ang pleasure ng isang dream sleeper? Saan nagdi-derive yung pleasure na yun? Kasi po yung kanyang yung stimulation po ng brain, kasi brain naman po ang nag-sense ng pleasure. At doon na rin po ang seat ng kanyang pleasure. Hindi, kasi nakakaroon ng fulfillment yun eh. So, pagka nagkaroon ng fulfillment yun,
yung body, the physical body automatically reacts. Relax. So, when the physical body reacts, bakit nakaka-derive ng pleasure? Yes. Hanggang sa magkaroon siya ng ejaculation. Hindi lang sa babae nangyayari, hindi lang sa lalaki. No? Katulad ng sumulat sa atin, na actually, yun ang mga tanong niya. Bakit ganon? Yung wet dreams, no? Yun ang gusto niyang malaman. So, anong masasabi mo? Ang ano po, natitrigger po yung kanyang release ng semen. At yung nga ho, katulad nga po ng meron ho kasi mga examples ng walang manual activity o physical activity sa, for example, sa genitals po. Pero na-stimulate ng weak electrical currents. Ganun na rin po yung nangyayari doon. So, saan nanggagaling yung pleasure na nafe-feel ng tao kung wala naman siyang physical na parang movements? Kasi tulog yung tao. So, saan nanggagaling yung pleasure na sinasabi? At bakit siya nagkakaroon ng yung nagkakaroon na ng wet dreams? Kung siya tulog, tapos walang nag-stimulate sa body niya, physical stimulation. So, paano siya nagkaroon ng, kung sabihin na natin nagbasa or whatever. Oo. Paano nagkaroon ng ganon kung wala namang physical na action na ginawa sa katawan ng tao para ma-induce yung ganong Kasi ang alam ko dun sa ibang wet dreams occurrence, no? Kadalasan nakadapa ang lalaki na nagkakaroon ng pressure dun sa genitals niya. Kaya nagkakaroon ng body movement at nagkakaroon ng final execution dun sa release ng orgasm niya. Doon sa movements ng body niya. Kasama yan. Kasama yan, di ba? So, kung walang physical stimulation, bakit natutuloy ang wet dreams? Bakit siya nagkakaroon ng ejaculation? Ang alam ko po doon sa energies ng sexual stimulation, nagbi-build up po ito sa na-stimulate po yung brain. Pero very rare ang alam namin na yung mga nakapag-aral, no? Makakapag-ejaculate ka na hindi mo man lang gagalawin. Yes, kasi walang physical na walang stimulation. Physical stimulation. Pero paano ka magkakaroon ng fulfillment? Pero bakit sa dreams nagkakaroon ng fulfillment na very limited ang physical stimulation? Bakit ganun? Kasi nagagamit din po yung nervous system dito na nagtatransmit po ng impulses from exchanges na rin po siguro ng impulses between the genitals and the something has to trigger it. Bago sila magkaroon ng exchanges, something has to trigger. Now, without such, medyo siguro hindi magkakaroon ng reaction. Kasi one system lang yun. To fulfill a wet dream, meron kang counterpart na mag-i-stimulate. Otherwise, mauwi lang sa common natural play. Di ba? Mauwi lang sa masturbation yun. Hindi wet dreams yun. And to think, tulog ang tao dito. Ang pinag-uusapan natin, tulog ang tao, hindi gising ang tao. Kaya nga, ano ang talagang source ng wet dreams? Ano ang talagang source?
ang ano po, ang yung pressures po na nakikreate dun sa katawan ng tao because of kasi nagdi-derive na po siya ng pleasure dun sa Kasi a common dreamer, it doesn't start with the pleasure. No? Bago siya magkaroon ng pleasure, actually, doon sa dream world na siya nagkakaroon ng pleasure. Bago siya, doon sa pagtulog niya, wala pa siyang pleasure doon So, nagkakaroon lang siya ng encounter sa dream world niya, at saka nagkakaroon ng wet dreams. So, balikan ho muna natin ang ano muna si Tolitz ng ano. May nag-text sa atin. Si Mr. Jet, si Mr. Opet Pangan. Oo. Masyado siya naguguluhan. Dahil madalas siya magkaroon ng wet dreams mga 3 beses daw sa isang linggo. Ano ba, masama daw ba yung ganun? Inubo ko. 3 times a week. Wala tayong magagawa. Siguro baka yung talaba. Hindi ba? Mahilig ba sa talaba? Mahilig sa talaba. Pulutan, malakas yun. Aha, okay. Sabi naman niya sa text niya. Okay. Taga saan ito? Sa sa atin ng Rizal Taga Rizal ba? Okay. Siguro nahihiya din siya. Ayaw niya sabihin ko siya talaga nakatira. Sinataw ba yun? Rana? O yung editor natin ang pasagutin natin doon. Mohamed, ano masasabi mo ron? Ayon nga po sa katuruan natin na ang unang-una ay huwag tayo mag-release ng similya. Yun po ang Hindi natin makokontrol ang hindi pagre-release ng similya. Okay, Nangyayari nga yan sa mga panaginip na talagang hindi maawat ng tao. No, halos imposible nun. Anong masasabi mo bakit daw siya nagkakaroon ng sunod-sunod na wet dreams? Madalas na wet dreams. Isang linggo. Galing kay Opet yan, ano? Si Opet ba yan? Tinatanong niya kung masama ba ito na 3 beses sa Kinalaman linggo. kaya ang kanyang mga kinakain. Yun. Iniisip. O kaya, kalututan ng pag-iisip bago matulog. Opet, ayos Ano masasabi mo, Mohamed? ang dapat talaga is to para hindi ka maging vulnerable sa ganung mga sitwasyon. So ini-encourage nga ang mga tao na to avoid this situations, parents. Ang pleasure din kasi na experience ng dreamer. Ikaw ang isa pang gamot doon Huwag na siya matutulog. Walang wet dreams. Ano naman? Daydream naman. Magdi-daydream na lang siya. Kung wala siyang wet dreams, edi wala rin siyang sleep. Dong, palagay ko kantahan mo muna kami. Bigyan mo nga kami ng isang matinding kanta. Pahinga muna tayo. Sa mga discussion. Okay. Papatayin ko na rin si Victoria Torres Centeno. Tsaka si Boy Cruz ng San Juan. Ako muna babati. Commercial na naman tayo niya. Baka tulog na yung mga babati. Magalit na naman. Bago ko umawit, nais ko munang batiin yung aking mga kasamahang ahente nung araw sa PLDT. Ako pala yung dating ahente, pero sila ahente pa rin ngayon. Malu, my friend,
Si Malubelio ng Talon 5, Las Piñas City. Si Rebecca Pascasio ng Village East, Cainta Rizal. Kay Ruth Espina ng Cavite City. Flor Mandares ng San Pablo, Laguna. Betty Reyes ng Bagumbong, Novaliches. Helen Narvaez ng Tondo, Manila. Ningning Jimena ng Piña Rizal. Camille and King Reyes ng Antipolo City. Si Edel ng Cordio. At si Tony Banyola ng Bayanan, Muntinlupa City. Ganun na rin po sa admin office namin sa municipal ng Cainta. Si Beth Inocencio, si Rita, si Seni, Mami Beth, Joy, Bong, Philip, Ronald, MJ, Mario, Kuya Edgar, at higit sa lahat kay Dr. Olga Abellanasa, ang aming administrador at municipal health officer ng Cainta. Ma'am, happy listening po. Ito na po. Matapos niyo pong madinig kumanta si Dong. Hindi ko ba kanta yun? Pasakali lang. Okay, para sa inyo lahat. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Dito sa silangan, tayo'y sinilang kung saan nagmumula ang sikat ng araw. Ako ay may sariling kulay kayo manggi, ngunit di ko may pakita tunay na sarili. Bakit kaya tayo ay ganire? Bakit nanggagaya? Mayroon naman tayo. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Dito sa silangan, tayo'y sinilang kung saan nagmumula ang sikat ng araw. Subalit nasaan ang sikat ng araw? Ba't tayo ang humahanga doon sa kanluran? Bakit kaya tayo ay ganire? Bakit nanggagaya? Mayroon naman tayo. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano. Huwag kang mahihiya kung ang ilong mo ay pango. Mayroong isang aso, daig pa ang ulon. Siya'y ngumingiyaw, hindi tumatahon. Katulad ng iba, pa-English pa, na kung pakikinggan, mali naman, wag na lang. Hoy, hoy kami Pinoy, hoy, hoy kami Pinoy. Salamat po. Ang galing. Si Dong Carmelo po ang inyong narinig. Mira, ano masasabi mo? Siyempre. Nakatulog yata si Fatima. Siyempre, nag-enjoy ako sa pakikinig sa kanya. Kaya medyo nawala ako sa sarili. Akala ko doon sa pakikinig doon sa Wet Dreams. Hindi. Lilipat naman tayo. Sex appeal naman. Sex appeal naman. Okay. Magandang topic yan. Kasi naman ang lakas ng sex appeal niya. Kaya gusto niya yung topic yung sex appeal. Dong, maraming salamat. Maraming salamat, Dong, at napakagandang awitin yung pinarinig mo sa amin at sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon. Ano masasabi mo, Tolits, para dun sa
mga kaibigan natin doon? Ewan ko, nadaan lang ako dito. Hindi, palagay nyo ba, kamukha mo, Mira, ano nang palagay mong, ba't yung tinawag na sex appeal sa lalaki? Ano ba hinahanap nyo? Ano, paano kayo nagandahan? Sa pagdadala ba ng damit? O sa pagdadalita? O talagang gwapo lang? Hindi magtanong ni Tolitz, no? Palagay ko may kargato. Palagay ko May nga, palagay. pinagtamaan to. Para sa akin kasi, meron talagang taong kahit gwapo walang ka-appeal-appeal sa akin. Oh? Oo, kahit na, yung minsan nga, pagka, kunwari sa trabaho o sa eskwela, basta, ang gwapo-gwapo, parang natanong ko sa sarili ko, gwapo, pero wala naman siyang dating sa akin. Merong tao na kahit hindi siya sobrang gwapo, pero ang lakas ng dating. Yung sinasabing ang lakas ng arrive. Arrive ka? Ang lakas ng dating niya, kahit na hindi siya kagwapuhan, pero merong certain factor na parang malakas ang dating niya sa'yo. May impact ba yung tingin pa lang o yung sa pagsasalita, parang gano'n. Ikaw. Paano naman natin malalaman na may sex appeal ng tao? Paano? Saan nagsisimula yung sex appeal na yun? Ayan, ang magandang Yung tanong. appeal, yung sex, madaling malaman yun. Yung sex, madaling malaman. Kasi pag nakita mo, alam mo na agad kung babae o lalaki. Yung sex appeal niya. Baka naman, appeal para sa mga multo. may mga taong may appeal sa multo ba? Yung nakakakita ng mga multo. At saka kita mo pagka minsan, ang napapansin ko, iba ang tingin ng lalaki sa babae. Siyempre naman. Kayo, kung meron kayong mga tinitingnan na sabi niyo, ang ganda, pero sa amin walang appeal. Kunwari may sinasabi ka, ang ganda ng babae, pero sa amin, Babae kayo eh. Oo. Siyempre, ibang appeal sa kanilang mga Yun ang lalaki. napansin ko na, pag kami nga nag-uusap-usap nila Fatima, ano naman kinaganda nun? Pero, pag sinasabi ng lalaki, ay, ang ganda niya. Ha? Ano daw? Kumaganon pa. Maganda Walang yan. dating sa amin, walang appeal sa amin, pero sa inyo, ma-appeal. So, tatanong ko kay Rana Ryan, bakit ganon? Iba ba talaga ang tingin ng, ang appeal sa opposite sex? Kasi para sa amin, yung kapwa namin babae, posibleng walang dating sa amin, pero sa inyo, nagagandahan kayo. Tapos kami nagtataka, paano? Saan? Hindi naman kasi matang lalaki yung dala nyo eh. Matang babae. Matang babae yan. Kaya hindi pwedeng mapareho yan. So, Diba? ganun lang ang explanation talaga. Siyempre, meron tayong individual differences. No, meron kaming mga gusto, karamihan ng lalaki. Siyempre, meron kaming tinatawag ng mga sex symbol na yun talagang nagagandahan. Talagang body perfect. Pero, hindi lahat ng appeal gusto naming makatabi, makasama. Kung hindi, gusto lang namin tingnan. Oo. Meron pang mata lang. Oo. Kaya iba ang appeal. Kasi sa akin, pag sinabi yung appeal, yung tinatanong ni Lito kanina, ano ba ang sa'yo, yung nagagandahan ka ba sa mata, sa pananalita? Kasi sa akin, nasasabi ko ang tao may malakas na appeal. Yung unang kita ko pa lang, iba na yung dating sa akin. Love at first sight. Hindi naman. Iba naman yun. Iba naman yung sex appeal. Malulunod na tayo, malalim na yun. Alam mo yun, pag unang kita mo sa tao, sasabihin mo kagad, ang lakas ng dating nito, ang lakas ng Kahit appeal. na pangit siya, Kahit no? hindi siya nagsasalita. Kahit hindi Kasi siya gwapo. iba na yung pagka nagsalita. Natural na yun. Kung preference mo na yun na gusto ko sa lalaki, matalino, gusto ko sa lalaki, maganda boses, or ganon. Maganda magdamit. Iba na yon. Pero yung unang kita mo pa lang sa tao, iba yung dating sa, ang bakas naman ng appeal nito. Yung ganon. Diba? Iba yon. Kasi, Tanungin natin yung ating paranormal expert. Ano ang masasabi mo bilang sa sex appeal? Gusto ko rin malaman na saan nanggagaling yung sex appeal na yan? Bakit napakalakas ng dating? Ang isa po sa mga unang naturo po na ang sex appeal, malaki ang role ng boses
paano siya magsalita, paano siya magkilos. Hindi. Hindi, minsan pag nakita mo lang eh. Sandali lang. Minsan pagka nakita mo talagang gusto mo Hindi na. pa nagsasalita. Oo, hindi pa nagsasalita yun. Yung appeal, yung sinasabi nating sexual appeal, yung hindi pa nagsasalita, hindi pa nakakausap, hindi pa alam, meron ng appeal. Ngayon, pag narinig mo yung boses, doon nagkakaroon ng attraction. Mas matindi yun sa common appeal. Yung appeal parang hatak pa lang yun ninakaw pa lang nun ng attention mo Hindi ba? Sa impact, okay, may dating na. Merong dating brusco, meron dating swarding, may dating na. Kasi may iba nagkakakross mga swarding Oo, tama naman yun Kasi ang swarding, yun yung baka malalaking macho na chikitita naman. Okay, tako. May appeal sa'yo. Yung kanta. Sige, Mohamed. Ano? Yung pong kasi matagal ko hindi narinig sa salita ng tao. Yung sinasabing malagkit tumingin. Meron pong ganung mga tao na yung eye contact lang nagaan na. Hindi nga. What develops, what's that thing that we call appeal? Yung attraction na yun. Saan galing yun? Bakit bisan pagtingin mo lang sa tao, ang lakas ng hatak, yun nga gaya na sinasabi ni Lito, sinasabi ni Mira. Ano yun? Ano yung humahatak na yun? Yung pong yung sa nakakakita po dun sa for example sa ating sa babae, ang sa mga kilos niya sa pag-exchange ng pag-exchange ng tingin, merong magigising po doon sa viewer na ano yung gumigising na yun sa viewer? Yung Reciprocal na pagtingin din. hindi, yung nagre-reciprocate yung lalaki. Yung lalaki na... Hindi, pati babae, nagre-reciprocate din. Oo. Kaya nagkakaroon nga po ng exchange of yung po tinatawag na na message na hindi naman actually ganung message, kung hindi exchanges po nung dalawang nagkikitaan. So ano yung nagtulak sa kanila para magkaroon ng ano ang bumatak sa kanila para magtinginan, para ma-attract doon sa isa't isa? Ano yung enerhiya na yun? Kasi nanggagaling na po sa kalooban ng kaloob-looban ng tao yun yung communication parang from the inner part of the person po. So innate na sa bawat tao yung merong sex appeal, yung merong appeal. So lahat ng tao merong appeal, maaaring hindi nga lang gusto, maaaring pero may appealan lahat ng tao. Okay. Sinasabi kanina ng reciprocation ng nung babae at lalaki ng kung ano man yung feelings. 'Di ba physical attraction na 'yon? It goes more than than physical attraction. Yung exchange na nangyari na dun sa between two persons who look at one another. Pero meron namang cases na hindi mo naman kilala yung tao, nakatagilid lang siya. May attraction na. Oo, nakita, talagang may attraction na siya. May sex appeal, right? Oh. Yung like for example yung tanong nyo, kung minsan naglalakad lang yung tao yung movements niya, yung kilos niya,
also suggestive of a very attractive woman na something men look for sa ano. Hindi, magiging deduction na yun. Magiging parang pinapresyon mo na ganun ang kilos niya. Pero merong natural na kilos ng tao, which is what we call individualism. No? Meron siyang kilos na malandi, pero hindi siya malandi. Meron siyang kilos na very attractive, pero hindi naman siya nagtatawag. Di ba? So, paano natin i-define ngayon ang sex appeal? Kasi produkto ng dyaryo natin yun eh. Yung sex appeal na yan eh. Siguro, mababasa mo ron, no? Paano palakasin ang sex appeal. No? Marami kasing nagtatanong yan eh. Kaya inimbita ka na namin para masagot siyang mga tanong na yan. Anong masasabi mo dun? Paano natin mapapalakas ang sex appeal ng isang tao? Ang ano po, unang-una sa itsura ng tao, pananamit. At unang-una, pleasing ho yung... Nakakita ka naman ng pulubi na pinagkakaguluhan. Ano? Pulubi na may sex appeal. Lahat may sex appeal eh, di ba? So, nakakita ka naman ng pulubing may sex appeal. Kaya doon mo malalaman what is sex appeal. Ano ang hinahatak nun? Pulubi na siya pero matanda na, may appeal pa rin sa kapwa. Marami pa rin lumalapit. Saan po? For example, sa isang lalaki nga po na yung katulad nga sabi ng mga psychologists po na yung korte ng katawan, yung movements nung subject. Ayun po. Well, hindi common ang body curves, yung korte ng katawan, hindi yung sa mga psychologists, hindi yun ang basehan nila ng sex appeal. No? Sabi ko nga sa'yo, may mga pulubi, may mga babaeng halos wala ng forma ang katawan, pero ang lakas pa rin ng appeal. Merong matanda na, pero attractive pa rin sa opposite sex. Minsan, sa parehong sex. Ano yung appeal na yun? What is the thing called appeal na kailangan maibahagi natin sa tao? Na para naman masabi nilang, alam natin kung ano sinasabi natin dito sa dyaryo natin. Okay, so sasagutin huli Muhammad dyan sa pagbabalik ng kapalaran. Ang oras natin, 11:30 na at ang oras na ihatid sa atin ng Friends to Rise. Magbabalik po ang kapalaran. Mula sa top-rated music station ng Dekado, WBL, tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sintilan ng DWBL. Ang palatuntunang magbibigay linaw at paliwanag sa mga bagay na mahiwaga, hindi karaniwang takbo ng mga pangyayari. Makinig at magtanong sa mga maiinit na balitaktakan tungkol mga lihim na sikto ng buhay, paranormal at siyensya. Ito ang iyong kapalaran. Maging sino ka man, sakop ka ng kapalaran. Ang palatuntunang magbibigay linaw at paliwanag, mga bagay na mahiga at di pangkaraniwang takbo ng mga pangyayari.
Kapalaran. Pakinggan ang maiinit na balitaktakan tungkol sa mga likim na sikreto ng buhay, paranormal at siyensya. Kapalaran. Okay, patuloy pa rin po kayo nakikinig sa programang Kapalaran. Ito po si Mira at ang naiwang katanungan bago tayo nag-break ay kung ano ang sex appeal. Pero bago mo sagutin niya, Mohammed, bigyan ko lang daan itong texter natin. Babasahin ko yung last 4 digit, that's 9156. Ang tanong niya, Good PM po, Sir Rana Rayam. Tawagin niyo na lang po ako sa simbolo ng wood dragon. Aquarius of Taguig. Wow! Dati na po ninyong tagahanga at tagapakinig sa inyong programa sa station din pong ito, DWBL. Pakiulit nga po ninyo ang tungkol sa mga tinatawag na RUA. Rua? Rua. Okay. Na may kinalaman din sa tinatawag na wet dreams. Maraming pong salamat. Ang Rua po, galing sa libro ng Kabala, no, na kung saan ang mga tao ay nagkakaroon ng iba't ibang klaseng panaginip, no? Merong sexual na panaginip, merong mga violenteng panaginip na kahit ang katabi nila, tulad yung nangyari sa mga naunang tao, napapatay nila. Kaya Yung pala kasama may nila ganon. sa pagtulog, no? Yes. Yung mga asawa nila na nangyari yan sa maraming sitwasyon. Yes. No? Yun ang dala ng mga ruwa. Hindi lang parating sexual. Ang ruwa ay isang uri ng spirit na ginawa ng Diyos na siyang umiikot sa mundo ng panaginip. Okay. Ngayon, sa dream world naman, pag umakyat ka sa dream world, pag pumasok ka sa dream world, nando doon merong iba't ibang klaseng stages. Meron yung early sleep, meron yung deep sleep, Okay. meron yung abrupt sleep. Yung abrupt sleep, yun yung biglang tulog. Na bigla kang nawala. Merong Nangyayari gano'n sa lang. atin, Pag no? sobrang antok ka na, bigla ka, oops, nakatulog ka Pero na. namang, ini-schedule mo yung pagtulog, hindi ka makatulog. Ilang oras na. Yan ang pinakamasaklap sa lahat. Hindi ba? Yun. Ang ruwa, sila ang nando dun sa dream world. Okay, so saan sila dun sa tatlong stages na nabanggit nyo? Saan sila dun pumapasok? Lahat. O kahit na sandali ka lang Makatulog. na makatulog, pwede silang sumingit. Pwede silang sumingit. Okay, so ano ang kanilang kumbaga role? Bakit sila ginawa ng Diyos? Para dun sa mundo na yun. Sila ang nagbabantay dun sa mundo ng panaginip. Okay. Now, kung maganda ang layunin mo sa buhay, doon ka maiga-guide sila, negative force, pero at the same time, tumutulong kung ang intentions mo ay makatotoo yung paghahanap sa sarili mong Diyos. Okay. Tutulungan kanila. Pero kung hindi, sila ang kalaban mo. Okay. So in that case, yung nabanggit nyo kanina na mayroon nga tayong mga nababalitaan na natulog at pinatay niya yung asawa niya dahil na naginip siya. So, pwede ba nating sabihin kaya siya kaya niya nagawa yun dahil hindi magandang intention niya sa buhay? Yes. Kaya napasama yung panaginip niya nagdulot ng krimen? Matagal na nang iniisip yun na may gusto siyang gawin na hindi positibo. Okay. But not necessarily dun sa asawa niya yung napatay niya. Not necessarily. Okay. Yan bang ruwa na yan pwede natin ma-prevent para at least yung mga natutulog naman, hindi sila pasukin. Kaya nga tayo tinuruan ng bawat relihiyon na tayo'y magdasal. Bago matulog. Bago matulog. Para sa pagtulog naman natin, hindi tayo mapariwara. Okay. Na hindi naman mahatak yung kaluluwa natin, hindi maganapin dapat magaganap. Dahil bumibitaw ka na sa sarili mo oras na natulog ka Talaga ipinapasa Diyos mo na yan
Oo, hindi mo na alam kung Hindi mo na alam kung ano magiging kahihinat ng pagtulog mo eh. kung magigising pa o hindi Hindi ka na. na nakakasiguro kung magigising ka pa. Di ba? Yung ruwa, yan yung mga espiritong kumikilos na ginawa naman ng Diyos. Mababasa mo yan sa libro ng Kabala na iba't ibang klase ng mga espiritu. Merong espiritu dito sa mundo na kasama natin. Meron din talagang para dun lang. Pero itong Ruwa, talagang sa dream world lang siya. Kaya talaga pang dream world yan. Okay. Okay. Okay? So, balikan natin ng Siguro naman naiwan natin dun sa kay texter Mohammed. natin, no? Yeah. Sana nasagot kong mabuti yung gusto mong malaman. Yes. Kasi Doon sa mga kaibigan na gustong tumawag at gusto magtanong, pwede pa kayong tumawag. yes, may oras pa. Ang numerong pwedeng tawagan, 631-2646. Ay, bago natin ituloy yun, pasagot muna natin kay Mohammed yung kay Giovanni, yung isang texter natin na nagtatarong tungkol din sa ano niya. Oo, yung kung ano ang kanyang kapalaran. Giovanni Angab. Hindi niya lang sinabi sa atin kung taga-saan siya, pero pinadala niya yung birth date niya, complete birth date. Kasi inaantay niya yung sagot. Ayan. Ano natin, Mohammed? Okay, so mamaya na lang natin to, Sige. Ang unahin muna natin ngayon, yung sagot ni Mohammed dun sa sex appeal. Sex appeal. Okay. Ang sex appeal para sabihin para sa isang babae ay nakikita doon sa kanyang pagtingin sa mata niya. Kaya ang advice nga po at i-make up ang mata dahil yung sinasabing doon nakikita yung ngiting nasa loob pag tumingin ang babae, for example, at yun ang makikita naman ng ibang tao, yung kagandahan loob niya doon sa mata niya. Okay. Salamat, Mohammed. Mira, meron pa tayong ibang topic? Mas mabigat yung susunod natin topic. Third eye. Inaabangan ng marami to dahil, yun nga, maraming wrong notions about third eye kasi. So, gusto nating malaman ngayon kung ano nga ba talaga ang third eye. Bakit kalimitang naririnig natin sa tao to na pag sinabing nakakakita siya ng ganito, nakakakita siya ng mga spirits, sinasabi niya, kasi may third eye yan eh. May third eye ako kaya nakikita ko yung mga gumagalang spirito, mga ganun nga ba talaga? Ang tao bang may third eye nakakakita ng mga ligaw na espiritu or kung mga duwende o kung ano-ano mang hindi normal na nakikita ng naked eye? Pasagutin natin ng ating editor ng paranormal. Ang unang-unang sinasabing first eye ay yung physical eyes natin. Ito yung nakakakita ng yun din ang nagagamit ng tao na sinasabi na nakakita sila ng gumagala na iba't ibang elemento o mga spirits na sinasabi nila. Yun po ang sinasabing first eye, yung physical eyes. Ang ginagamit naman po sa dreams yun naman po ang tinatawag na second eye. Tapos ang ginagamit na makikita yung mga visions, sa meditation, yun po ang sinasabing third eye. Pero bakit nangyayari na nasasabi ng mga tao na dahil may third eye ang isang tao,
nakikita niya na may mga gumagalaw. Anong mata ang nakakakita ron? Yung physical eyes din po ang yung first. Hindi. Kung dalawa tayong nakakakita sa physical eyes, no? Biglang magsasabi yung isa na meron siyang ibang nakikita bukod sa mata ng physical eyes. Anong mata ang nakakakita? Ano yun? Third eye ba yun? Yun po ang common na perception na nasabing third eye. Pero hindi. Pero anong mata yun? Ang physical eyes pa rin po ang... Hindi nakakakita ang physical eyes within. Ang physical eyes natin, hindi yan ang nakakakita sa loob ng katawan natin. Kaya physical, dito sa labas yan. Sa labas lang ang nakikita niyan. Ngayon, yung eye of the dream, yan yung second eye na alam natin na yun ang kumpirmado na kaya tayo nakakakita sa panaginip dahil yun ang second eye natin. Supposedly, yung third eye, yun yung eye of the soul na tinatawag, no? Na espiritu naman ng Diyos ang nakikita. Pero ano yung nakakakita na sinasabi ng mga karaniwang tao na yung third eye nila, yun ang nakakakita ng mga multo, nakakakita ng duwende, ng anong mata yun? Kung hindi ito third eye, ano ang maaari nating masabing scientificong proseso na matang nakakakita? Ang ang nakakakita sa mga duwende, madalas nga pong sa periphery ng vision na nakikita yun. Pero hindi, physical eye, nakikita yung peripheral vision, peripheral view. So, physical eye ang nakakakita. Ano yung nakakakita sa mga duwende, sa mga kapre, sa mga tikbalang, sa mga aswang, sa iba't ibang elemento na talaga namang mararamdaman mo pag sinabi ng tao na may lumalapit sa ating espiritu, mararamdaman mo. Anong mata ang tinutukoy ng tao kung hindi ito third eye? Ako kasi pagka nakakita ko ng multo, natakot ako. Kaya black eye ang tawag ko doon. At ayaw ko makakita ng multo. Si Tolis mahilig sa multo. Si Tolis, atapang ang tao yan. Kaya hindi yan takot sa multo. Hindi na pa ako nadijingle, pinatigil ko. Dahil alam mong merong naghahantay sa'yo doon sa labas, So doon, pwede pa tayo ng isa. Babati na lang ako. Yung batiin mo na lang. Bati ka na lang. Sino ngayon, hindi mo pa binabati, Oo, yung aming butihin ngayon ng Kainta, Merkit Nieto, magandang gabi sa inyo, pati sa family mo, ganun din kay Sir Victor Tokma ng WMO. Sama na rin yung anak ko, no? Si Aubrey. Belated happy birthday kay Donna, sa panganay ko. Tapos kay J-Ben Abne, taga Park Place. Tapos agyanan ko, Nay, tulog ka maaga, gising kayo maaga. Bakit ba ganyan ang biyanan, no? Pagka pinatulog ka. Tapos, sino pa ba? Yung bawa ko nasa Saudi, si Kuya Oli.
nasa Alcobar. Pwede ka Sana- naman marinig nun dahil meron naman Oo, tayong live meron. streaming. Oo. Mm-mm. Tapos, sino pa ba? Wala na siguro. Naubusan ako. yung kapitbahay mo, nabati mo na ba? Naubusan yata ako ng mga babati. Okay. Ay, Okay. ako may babatiin. Sige. Kilala mo rin to, si Ellie. Eli. Oo, nasa bakasyon siya ngayon sa Bicol. Kaya namin binabati dahil nag-aantay kami pili natin. Ay, oo, masarap yung peanuts. Hindi ako meron akong dapat batiin. Alam mo bang, pinagsabihan ako kanina, na lahat ng tao binati ko, siya lang ang kinalimutan ko. Si Isel. Si Isel. Si Isel nga naman, di mo na bate. Oo nga naman, talagang kinalimutan. At saka ang diin pa ng salita niya. Ikaw, sir, ha? Kinalimutan mo, ha? Oh. Babatiin ko na rin yung dalawang pamangkin ko sa Malabon na si Melina Garin at si Ana Dublin at si Rosie at si Mara Coronacion. Teka muna, dalawa ba yun? Dalawa ba sabi mo? Parang hindi mo na yung binanggit mo, ah. Parang familiar sa akin yung pangalan na yun. Alam mo, Mira, aapat pa lamang yun. Si Dong sang katutak. Hindi mo napuna. Hindi ko na pinunayan dahil paglabas, alam mo na, may checkpoint yan eh. Mira, linawin ko lang. Yes. Ano lang na wala mo ng siopaw at pansit ngayon. Okay. Andyan meron spaghetti. Baka nga naman, nag-aantay. Mas masarap yung Siya pa with spaghetti spaghetti. ngayon. Tama, may Nananawagan spaghetti po tayo. ako kay Deng na asawa ni Dong. Wala pong dalang siopaw si Dong ngayon. Pansit, wala rin. Spaghetti lang po ang dala. Ang sarap ng, Pag-uwi. masarap talaga yung pansit ng Orchids. Yung sabaw, parang original. Oo nga. Ano. Pero siyempre, sa susunod naman, para hindi tayo magsawa. Hindi ko pagsasawaan. Ay, ako. Bakit ikaw ba madali mong pagsawaan ng isang bagay na kinakain mo? Ako, oo. Ganyan ka. Hindi ka dapat mahalin. Hindi naman ako mahilig kumain eh. Siyempre ako. Ng pansit. Parati ka kasing busog sa pansit moderna. Hindi pa ako pinapanganak. Ay, tolits madalas na. Yan ang modernang luma na. Maraming masarap na kainan. Oo naman, marami talaga. Katulad nating gala sa paghahanap ng makakainan, marami talaga. Okay, napakaseryoso yata ng mga topics natin Ay, ngayong kaya gabi. Sana Intulos naman, lang sa atin ng mga tagapakinig natin. sana naman hindi kayo nakatulog sa aming mga sagot sa inyong mga katanungan. Pero kung hindi ho kayo nasiyahan o sa palagay nyo, meron pa kayong pwedeng maidagdag na kung may opinion o kung may mas malalim pa kayong alam doon sa mga naisagot namin sa inyong sa naging namin ngayon, pwede nyo rin yung i-text sa amin, itanong sa amin at sa susunod na programa pag-uusapan pa rin ho natin kung talagang hindi kayo nalinawan. Kung naliunawan naman kayo, salamat at iparating nyo rin ho sa amin para alam yun, iba yung iba yung parang nanonood ka ng pelikula. Pag nanonood ka ng pelikula at nabitin ka, medyo bakit ganon, diba? Meron kang ganong feeling na, bitin yun hindi yun ganon. So, ipaabot nyo lang ho sa amin at total naman nandito ang ating resident parapsychologist na si Dr. Rana Rayam. Hindi lang ho namin tinatawag na Dr. Rayam para mas malapit sa puso namin o sa puso nating lahat. Tinatawag lang namin Rana Rayam, pero actually he is a doctor of parapsychology. Ganun. Oo, parang katulad din yan nung kaibigan ni Tolitz, yung inimbita niya nung kamakailan. I'm very shy. Nung isang linggo. Ayun, pareho sila. Darating naman. Ewan ko ba ito si Tolitz, nung isang linggo lalaking inimbita, hindi pinapasok. Ngayon naman, babaeng sinama, hindi rin pinapasok.
Sino na kaya naman ang idadalhin nito sa susunod na Sabado at hindi na naman papapasukin? Sana naman hindi si Mira, no? O kaya si May. Alam mo, Mira, parang hinahanap ba ako ng away niya? Hi, Vicky. Baka may makarangit dyan. Talagang ganyan. Chick boy eh. Pwede sa chick, pwede sa boy. kasi Sultan yung nung isang linggo. Ngayon naman, Desh naman ang inimbita mo. Hindi mo rin pinapasok. Di chick, boy and chick. Pero napakabait na asawa ho yan si Tolit. Oo, napakabait. Alam ko yun. Di ba, Dong? Oo. Nagmamadali nga yung umuwi. Uwi na ako kasi nag-promise ako sa misis ko na doon ako maghahaponan eh. Kaya ganun kabait yan. Yung mga taga-barangay na naghihintay ng bate, baka hindi nyo pa nababate. Di ba? Kinongratulate nyo na ba yung mga nanalo sa basketball? Oo. O yung Area 7? Area 7 na pinamumunahan ni Kagawad Junior Kaidik, sila Jacob, Yeah. at yung kaibigan ko si Sultan ang nakatulong din sa kanila ng konti doon sa kanilang liga. Tsaka sa Area 6, yun ang nanalo di ba? Nung sumunod na game Oo, tinalo yata yung Park Place. At saka belated happy birthday na rin kay Kagawad Jun Kaidik. Di ba? Oh. Last week din yung birthday niya. Si Opet, magbe-birthday niya? Kapangalan siya nung nagtanong ng, ano ba yun, wet dreams na lang. Kanina. Baka kasi magalit sa'yo si Opet eh. Makapangalan lang naman pala di ba? Oo. Sorry, Opet kapangalan mo lamang yun. Nagkataon na to. Text kasi kay Lito, biruin naman, 3 beses kang mag-wet dream sa isang linggo. kung masama yun sa katawan, ano na mangyayari sa'yo? Toothpick ka na, ano ba? Nililinaw lang ho namin, hindi, Opet, hindi ikaw yung kaibigan ni Tolit. Nag-text yun sa kanya. Siguro, kinakain ng manit, Viagra. Ang tawag nung ginagawang pulutan. Dapat kasi kumakanta pa si Dong ngayon talagang. Oo nga Ewan ko ba hindi na ako kaya, panay sa inyo Oo. Nandyan ba si Sultan? Pakantahin niyo daw si Sultan Sabi niya, bakit kaya hindi na lang si Sultan ang pakantahin natin? Ay, papasukin mo, nandyan pala Alam mo, talagang shy type yun Kaya, bipilitin ko rin, paano naman kasi mga kaibigan kayo ni Daryl shy. Kaya lahat kayo mga shy. Shy girl. Shy group. Okay. Dapat pala yung basketball team nyo pangalan, Shy. Yung pong bagong kapalaran ay nag-uumpisa ng magawa, yung para sa susunod na edition, yung para sa June, antabayanan nyo na po at baka sa isang linggo po ay aming mailalabas na sa publiko. Napakaganda ho ng mga marami hong topics doon ngayon. Mga balita. At tungkol din sa mga paranormal, napakarami pong mga nakalaman doon. Okay, batiin nga pala natin yung ating editor-in-chief. Yeah, si Bong Berbano. Yeah, Bong, kamusta ka na? Yes, balita ko nasa Zambales. Pagbalik nun, ano na yun, ang tawag na, machong-macho ng kulay mo. Zambales, di ba? Beach. Ito na. Sinagasaan na ba ni Tolit si Bong? Machong-macho. Alam mo ba sa mga babae, Tolit, ma-appeal ang lalaking maitim? Yes?
Yan. Paliwanag mo muna yung appeal na yan. Kasi, Hindi pa ako satisfied. Saan ba talaga hindi ako, galing? hindi ako Saan ba satisfied galing sa yun? sex appeal na yan. Kasi hindi lahat ng babae may sex appeal. Siyempre, yung mga walang sex appeal, gusto rin nila malaman paano sila magkakaroon ng sex Hindi, appeal. lahat mayroong appeal. Hindi, depende kasi yun sa taong tumitingin. Oo, depende yun sa yun ang tao. sinasabing beauty is in the eye of the Oo, beholder. hindi Siguro, yun lahat yun ang na, gusto nila sabihin na natin lahat sila may appeal, pero hindi lahat ng makakasalubong nila o babae man o lalaki, Matutuwa magkakaroon sa ng sex appeal appeal nila. sa kanila. Oo, totoo yun. Ayun. Pero may appeal. Yan na nga ang May katanungan. appeal dun. yung iba, yung iba may appeal. Yung appeal, nagmamakaawang pansinin. Maapila. Pansinin nyo naman ng beauty. Nag-a-appeal Oo nga naman, dahil di niya alam kung paano siya magkakaroon ng sex appeal eh. Hindi nga, karamihan sa babae, malakas ang dating na lalaking medyo dark ang kulay. Dahil ang... Bias ka lang. Hindi. Nung college kasi kami, meron niyang survey. Nag-survey sa namin, sa class namin. Kung alin ang malakas ang dating, lalaking maputi o lalaking medyo dark ang kulay. Hindi. Ang lumabas na ma-appeal ang lalaking medyo dark ang kulay. Dahil ang Alam mo kasi, perception, yung bronze body. bronze body, wow. Kumikintab na Yan ang may mga appeal. Di ba? Mga palalaki, mga pababae, nagkakagusto dyan. Yes. Alam mo na yan. Tapos sabi, pagka daw kasi maputi masyadong yung lalaki, parang bakla. Hindi naman. Oo naman. Parang silahis. Hindi daw, wala daw yung dating na tapang na pwede kang ipagtanggol. Parang You're looking for heroes. Para sa akin naman, it doesn't matter kung maputi o maitim. Kasi yon, kung okay sa akin, ang tingin ko sa kanya talagang may appeal. Talagang may appeal kahit siya maitim, kahit na siya maputi, kahit na siya mistizo o ano. Depende Nga yun sa mata ng tao. Halika na nga lang dito. Ano ba ang ma-appeal sa iyo? Alam mo, totoo, nung araw, malakas ang sex appeal. Ngayon, sex na lang, wala nang appeal eh. Kagabi, kasabi ko si Kagawad. Taas yun eh, almost 6-footer yun. Umuwi kami, gabi na eh. Wala kaming dalang sasakyan, kaya sumakay kami ng tricycle. Walang ka-appeal sa akin yun. Ako nagbayad ng tricycle. Pinabati ko siya uli. Belated happy birthday. Gisado si Kagawad yun. Maimbita nga. Ay, ako nga pala, nakalimutan ko. Pasingit nga muna. Si paring Johnny Niepes ng Putatan Muntinlupa. Belated happy birthday nung May 10. Pare, palakas ka, punta ka rito sa 25, ha? Okay. Imbitado naman ba kami? Doon sa 25, ano? Mukhang ano kaya meron sa 25? Sa 25. Kailangan alamin natin. Secret mo na, secret. Ay, naku, napakabilis ng oras natin. 5 minuto na lang bago sumapit ang alas 12. Yeah. That means, Tatlo na lang. ba? Last 3 minutes. Last 3 minutes, oh. Mahaba-haba pa yan. Pwede pang mag-overtime sa basketball. Last 2 minutes. Okay, so, bumati na ang, pwede nang mag-say goodbye ang may mga babatiin pa. Lalo na naman itong katabi ko, syempre. Kasi, alam mo na, baka hindi siya Nagpapaalam na ho kami at good evening ho sa inyong lahat. At sana'y sa susunod na Sabado ay makinig kayo ulit. Ito po si Rito Centeno. Mahal. Maraming po salamat at nakinig po kayong lahat sa programa namin. Good night po at maybe next week po na makikinig po kayo ulit. Thank you. Maraming salamat sa lahat ng ating mga tagapakinig. Sana naman po sa isang linggo, makakasama namin kayo muli. Dong. Sa lahat ng aking mga nabati at hindi pa nababati,
Sa susunod na linggo, babatiin ko na kayo. Magandang gabi sa inyo lahat. Solid, akalain mo, kulang pa pala yun. Okay. Babasagin ko gitara yung nasa pag-uwi. Okay, mauna na ako sa iyong Peter. Magandang gabi po sa inyong lahat. At natutuwa po kami sa aming ipinamahagi sa inyo. At una po sa Diyos, papasalamat kami sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon na maibahagi ang ilang kaalaman. At sana'y huwag kayong magsawang sumabaybay at makilahok po kayo. Bukas po ang